Salamat sa Panginoon. Hinga muna. Hallelujah. Praise God. Oh, I love seeing you all here. Si pamangking ko nasa dulo. Si Brenda, mag-asawa Marvin. Okay. Hallelujah. Praise God. Glory to God. So, first Friday of the month, April. New topic ang binigay ni PIC, Jonathan. Ang tema po sa buong April ay Faith Matters. At ang binigay po sa akin ay Foundation of Faith. Hallelujah. When we say faith matters, pakitulungan nyo nga ako dito. Kasi inano ko yung matter, ano ba ibig sabihin ng ano? Hindi naman siya noun, di ba? Dito, Kuya Jonathan. Faith matters. Ano ba yon? Yung solid liquid? Hindi naman ganun, no? So, yung matters, meron bang kabuluhan, di ba? Meron bang importansya? Meron bang, ano pa ba? Value sa'yo. Does faith matters to you? Di ba? So, yung matter medyo, So, pag dinagdag natin yung faith, no? Alam naman natin na yung faith, we know what faith is. Tayo lahat, We have. Kapampangan. Diba? Lahat tayo merong faith. Di po ba? Amen. So, ang tanong lang, yung faith ba natin is a big significance to us o faith matters to us? Yes, ay narinig ko si Kuya. Yes daw. So, sa buhay natin, faith really matters. Ano po? Or faith that matters. Yun ang tanong natin ngayon. Faith matters or does faith that matters? Kasi kung paano natin i-define yung faith, yung foundation ng faith natin. Di ba? So, yun nga po, ang team natin ay faith matters. So, buksan po natin yan. Ang ano po natin ay 2 Peter 1:1-11. Amen. So, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalataya. Nakaharang yung no? Hindi, may nakaharang na camera. Sige. Mula sa ating makatarungan Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 2. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pakikipagkilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Amen. 4. Mga kapatid, bago ko ituloy, gusto ko namnamin natin yung bawat salitang binabasa natin kasi ang laki ng impact nito, po. Tsak na may sinasabi sa inyo ang Panginoon. Ako kasi nung binubulay-bulay ko to, sabi ko, wow, talagang para sa akin. Ang laki ng narinig ko sa Panginoon, ang laki ng natutuhan ko. 4. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. 5. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili,
Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. 9, ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayo maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. You will not stumble. 11, sa ganitong paraan, kayo'y malugod sa napapapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen? Nakita niyo 11? Amen? Hallelujah. Di po ba? Hallelujah. Amen. Let us pray. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga salita na binasa namin ngayon. At sa iyong mga sasabihin sa amin ngayon, purihin ka, O Diyos, for reminding us na yung faith namin ay talagang malaki ang impact sa amin. Faith matters. Faith that matters. Amen. Hallelujah. So, yung faith, lahat tayo may faith. Ano po? So, lahat yan. Ano ba ibig sabihin ng faith sa Webster Dictionary? Complete trust. Ano po? Confidence in something or in someone. So, tayo, may faith tayo sa mga asawa natin, di po ba? May trust tayo sa mga kapartner natin sa buhay. Ano po? Walang sumasagot baka hindi pa rin complete trust with your spouse or ano. Wala ha. Sige. So, dito yung ginugol ko rin, biblical meaning, ang sabi, faith is defined as belief with strong conviction. Firm belief in something for which there may be no tangible proof. Complete trust, confidence, reliance, or devotion. Amen? Ang sabi, faith is the opposite of doubt. Pero ang sabi naman, as long as I read, hindi daw doubt. Kasi may faith, yung fear, di ba? Is the opposite of faith. When you fear, hindi rin sabi niya, when you fear is the beginning of wisdom. May nakita ko, ang opposite ng faith, disobedience. Disobedience. So when we do not obey, we don't have faith. We lose faith. Amen? So, but the Bible give us the definition from the Hebrew 11:1. Ano sabi? Now, faith gives a short definition. Hebrews 11:1. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Idagdag ko yung verse 3, maganda. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Amen? So, noong paman, dahil sa pananampalataya, being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, bago ko makalimutan, yung kinanta ng praise and worship message na At the cross, because of love, all for love, then surrender. Ito yun Di ba? At the cross, di ba? Finish, okay. Message na yun. Ito na rin yun. Amen. So, alam natin, I know, yung faith natin ay, we're not the same. Yung faith. Faith is different from your faith. On his faith, pastor's faith, o pwede tayo magkapareho
Jesser, sorry ha. Pwede ba tayo magkapareho ng faith, Jesser? Pwede pa tayong magkapareho din? Hindi tayo pwede magkapare-pareho ng faith, mga anak, mga kapatid. Kasi it's but one thing for sure, we have a one big God, common God, meron tayo yung intensity level ng faith natin. Huwag niyong sabihin tulad, baka nga mas malakas pa yung faith niyo eh. Amen? So, nahirapan ako. Sabi ko nga, tulungan ako ng Diyos ipaliwanag how faith, yung deepest meaning, yung as a whole, yung faith. Pero hindi ko rin kaya, alam ko hindi ko kaya rin ipaliwanag, Kasi it is based on how you encounter Jesus on your life. Diba? On how you experience Jesus. Diba? On the day you met Jesus. Diba? Kung ano yung relationship ninyo, dalawa. Diba? Jesus, between you and Jesus. Hindi kami kasama. Hindi rin kasama yung asawa nyo. Ano po? Kung babasahin natin yung Hebrew 11, the whole yung 11, yung pananampalataya sa Diyos, may makikita tayo doon after noong 11 na makikita natin doon sa ilalim, yung may subtitle na dahil sa pananampalataya. Di pa ba? Dahil sa pananampalataya ng mga tao tulad ni Abel. Ano po ba yung ginawa ni Abel? Kaya siya kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog, di ba? Kaysa kay Cain. Amen? Si Enoch, ano nangyari kay Enoch? Ha? Na-rapture si Enoch, biglang nawala. Sana ako rin. Kasi hindi ka na magdadanas ng hirap, di ba? Bigla ka na lang mawawala. Tapos doon ka natitira, mag-praise ka na lang kay Lord. Si Enoch naging kalugod-lugod yung buhay niya. Kinuha siya ng Diyos. Pag nawala ka dyan, alam ko naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Sino pinakinggan ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita, di ba? Anong ginawa niya? Di ba? Nagtayo siya ng Amen. Si Abraham, nang utusan ng Diyos, pumunta sa lupain na ipinangako sa kanya. Marami bang sinabi si Abraham? Wala, no? Sumunod siya kahit di pa niya nakikita yung lupain. Ate Ani, lipat ka doon sa sa ibang health center. Diba? May worry na tayo minsan, minsan ibalik ka lang sa Misaid. Alam mo na kasi yung comparison ng Misaid at saka ng industrial. Parang ayoko doon Diba? So si Abraham, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagsalita ng kung ano-ano, hindi siya nag-reason out, So at marami pang karakter sa Bible na kung paano ang kanilang pananampalataya ay kinalugdan ng Diyos. Amen po. Nakaupo tayo dito, tanungin natin ating mga sarili, yung faith ba natin ngayon ay pleasing to God? Kinalulugdan ba ng Diyos ang pananampalataya natin na mayroon tayo ngayon? Amen. Nalulugod ba ang Diyos sa pananampalatayang ipinahahayag natin at ipinakikita natin? Amen. Gusto kong nakawin yung narinig ko nung isang araw. Hiramin yung narinig ko sa isang pastora, unknown authors. Ang sabi niya, preach the gospel at all times. And when necessary, speak. How can he share the gospel? Or how can we share the gospel if we will not speak? When we say share. Do it by talking. Pero sabi niya,
Share the gospel at all times, and when necessary, speak. Amen. Kasi maraming believers, maraming mananampalataya, di po ba, na hindi nagbabasa ng Bible. Pero ang binabasa nila, yung buhay mo bilang Kristiyano. Di po ba? Ang binabasa nila yung buhay ng mga sinasabi nilang Kristiyano yan. So kaya kung minsan hindi tayo makaaya. Minsan nakakaaya tayo. Praise God. Di ba? Amen. Hallelujah. So ano pa ang sabi? Without faith, we cannot please God. Di ba? Hindi natin mapiplease si God. Hebreo 11:6. Amen. So hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Karugtong pa rin yun ng 11:6, mga kapatid. Ano po? So, ang alam natin, without faith, it is impossible to please God. Pero ang karugtong, di po ba? Hindi maaring kalugdan. At ang dulo, at ang Diyos ang siyang magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. Napapansin nyo sa pagbabasa ng Biblia, when there is a command or a promise na sinasabi ang Panginoon, when there is a command na sinasabi ang Panginoon, there is a promise. Merong reward, may pagpapala. Napapansin niyo yun? Amen. So, faith is a gift from God. Amen? Dito kasi sa binasa nating verse, sa 2 Peter 1-11, doon pa lang sa verse 1, kaya sabi ko naman natin, para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungan Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So yung pananampalataya, tinanggap natin mula sa Diyos. Ano po? It is stated here, ano po? So, ano ba yung napakahalagang pananampalataya? Ano ba yung faith? Ano yung essence? Ano ba yung kabuuan ng faith natin? Faith that there is one God? That there is a God? Doon ba yon? Hindi lang doon natatapos yung faith, mga kapatid. Kailangan alam natin yung kwento ng cross. Ano po? Alam natin dapat yung kwento ng cross. Dito sa, i-support ko dito sa Efeso 1:3-10. Sabi po, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. When we say nakipag-isa tayo kay Kristo, sabi nga ni Pastor kanina, accept Jesus as your Lord and Savior. Di po ba? Yun ang pakikipag-isa natin. So, bago pa likhain ang sanlibutan sa 4, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nakikita nyo, pwede pala tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Amen? Sige po, tuloy tayo. Pinilit niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sabi ko nga, habang binabasa ko to, hindi na kailangan mag-explain, hindi na kailangan mag-elaborate. Kasi yung verses, yung text na binabasa natin, support its verses din. Di ba? So, sabi, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. When we say kasagana, ano ba yan? Abundant, plentiful. Di po ba? Sobra-sobra. Hindi mo rin sasabing sufficient. Sapat yun eh. Sobra-sobra. So, ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Again,
sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at lupa at ipaisalalim ang lahat ng mga ito kay Kristo. Hallelujah. Amen. So tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alam ko lahat tayo tinanggap na. Amen. Amen. So being our God, our Lord at Savior. So sa verse 6, sabi dito sa Efeso, kagandahang loob na saganang ibinigay. Madami yun. Di po ba? Yung divine exchange, sabi natin sa Isaiah 53, kung babasahin natin yun. Sa halip na tayo ang parusahan, siya ang nagbata ng hirap. Yung sins natin, kinuha niya, He became sins for us. Di po ba? So we became righteous. The righteousness of Jesus to all who call upon the name of the Lord. Amen. Salvation, physical healing, emotional healing, deliverance. So Satan is defeated already. Hallelujah. Noong ko pa binabanggit ito, di ba? Package. Yung deal ni Lord sa cross, package. All in one. Amen. Hallelujah. Praise God. So kailangan alam natin to, ano ba yun, yung package na yun. Di ba? Makakuha ka ng package, tuwan-tuwa ka eh. Di ba? Ito ba, alam na natin ang package? Anak, show yung package ni Jesus sa atin. All in one. Name it and you will have it. Amen. Amen. So yung package gift, mga anak, all in one. So, name natin to at makukuha natin lahat yan. Amen? I-claim lang natin. Kasama lahat diyan sa ibinigay ni Jesus sa pagkamatay sa krus. Ito yung lagi ko nga inaano. Kaya, ano pa yung iisipin natin? Diba? We are all winners. We are all victors. Not victim. Amen? The Greek word for it is finished is the word tetelestai. It was a word that was used in business, which meant the debt is fully paid. It was also used in judgment and the court system, which meant the sentence is fully served. And then it was also used as a military term, tetelestai, which meant the battle has been fully won. So when Jesus said it is finished, this is what's going to bring you rest, he meant three things. Your debt of sin is fully paid. The sentence for punishment and judgment for us, for what we deserve, the time of being in bondage has been fully served, and the battle against the devil and sin and all the enemies of sickness and disease and viruses has been fully won. Rest in the finished work of the cross. It is finished. Tetelestai. Debt is fully paid. Sentence is fully served. The battle is fully won, and you get the victory. Jesus fights the battle. You and I get the victory. Amen. O ba? Di nawala ako. Oh. Ay, ito na. Amen. Fully paid na. So wala na. Package na. Healing and deliverance, sickness, lahat, whatsoever. Di ba? Okay na. Tapos na. Finish. Amen. So, i-declare lang natin na lahat na ito ay tinanggap natin. Ano? Problema sa trabaho, finish! Meron nang nakalaan dyan. Hintayin nyo lang. Amen? So, i-declare natin na lahat ng ito ay na-receive natin. Ano? I have received it already. Amen? His grace and mercy at lahat ng pangako ng Diyos, ano po, panghawakan natin. Let the blood of Jesus speak to us today. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, natutuwa ako at pinasasalamatan ko ang Diyos kasi sabi ko, Lord, kaya ko pa bang tumayo? Kaya ko pa bang magbigay ng yung salita? 2 days, pangalawang araw ko ngayong okay. So, alam ko na ito nga yung gusto niya eh. Kasi, gagamit yung kalaban eh. Alam niyo ba po ba mga kapatid na meron kaming present blessing na naman? Meron na naman kaming problema. At ang encounter ko sa Panginoon, mahal kita kaya binibigyan kita ng problema. Amen? Kasi, pag binigyan ka ng problema, kanino ka tatawag? Sa kanya, di ba? So, tatawagan mo siya. Pag sinabi mong,
Diyos na makapangyarihan. Kiniklaim mo, makapangyarihan siya, may magagawa siya. Di ba? Sinabi mo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di po ba? Diyos na nagpapagaling o Diyos na nagpapagaling, you are my great healer. O di ba? Alam mong pagagalingin ka niya. Di ba? Kung ano sinabi mo, inang pinaniniwalaan mo, ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay. Di ba? So, alam mo na siya. So, ang sabi sa akin, alam mo, niyayanig ka ng kalaban dahil ito ang magiging hadlang para yung focus mo mawala. Yung faith mo mawala. Amen, di po ba? Kasi ginigiyagis tayo ng kalaban para yung focus natin sa pananampalataya ay mawala. Kahit yung pagsiserve natin sa Kanya ay mawala. Amen, po ba? So, pag may problema, sabihin nyo, Lord, thank you for your love. Di ba? Thank you for your love. Wag yung, ay, mabait naman akong anak ha, mabait naman akong naging masama ba ako? Why Lord? Why me? Di ba? So, mahirap. I do not know. Pero sa aking, at gusto ko lang i-share na, totoo pala na mapapasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng pain na dumarating sa iyo. Sa lahat ng mga problema na dumarating. Amen po. So, at yung promises at yung pangako ng Diyos, yung kanyang mga salita, ang siya kong nagiging gabay araw-araw para mapagtagumpayan ko itong araw-araw. Kasi, di ba, minsan, ang ganda-ganda ng mood mo. Bigla na lang sisirain mo ba yung araw mo? Hindi. Di ba? Dapat huwag. Kailangan magpatuloy tayo ng may kagagalakan at kapayapaan. Isa rin yun sa binanggit ng salita ng Diyos. I leave you peace. My peace I give you that this world cannot give to you. O di ba? At be joyful always. Di ba? Magalak lagi. Sinasabi niya. So, sabi nga ni Libby, wag mo nang problemahan yan. Si Hana yung nagpunta rito, mga kapatid, nagkaroon siya ng anxiety attack. Sabi niya, wag mong problemahin yan, mami, meron kang sakit. Sabi ko, hindi ko naman pinoproblema. Mayroon pa bang i-stress sa sakit ko dahil alam ko na yung ko. Ang lang, gusto kong tulungan dahil mas mai-stress ako pag wala akong ginawa, di ba? Pag wala akong nagawa kahit malayo. So, nakikita ko kung paano ang kumikilos ang Diyos sa aking buhay. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan. Yes, we are all sinners. Sabi nga kanina, narinig ko rin kay Pastor Matt. Pero nilinis na tayo, di po ba? Nilinis na tayo, pero patuloy pa rin tayong magkakasala. We know that. Kasi ang pagiging banal is a process. Di po ba? Is a process. Pero, sabi nga, ialay nyo ang inyong sarili, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ako ay banal. Mali ba ang Diyos na sabihin to sa atin? Ialay ninyo ang inyong sarili, banal at kalugod-lugod. Nagkamali kaya ang Panginoon Diyos sa pagkakasalita nito dahil tayo ay makasalanan? Palagay nyo? Amen. So we are made righteous. Dahil sa Panginoong Jesus. Na tinanggap natin. Di po ba? Kaya nasabi na niya yun. Alam niyo mga kapatid, pagka isang advantage ng pagkakaroon ko ng sakit, pasasalamat sa Diyos, yung natuto akong mag-meditate panay ng kanyang salita. Natuto akong magkaroon ng time, yung more time, hindi tulad noon, unlike noon na, pero ngayon kasi, more time na, so, lahat ng mali, talaga, ikukonvict ka, lahat ng mali sa buhay mo, hindi naman ako, maldita din ako, marami akong gawang hindi mabuti. Marami akong lahat tayo may kabaitan, pero lahat din tayo salbahe. Di po ba? Yung kasalbahihan natin ng bawat isa dapat mawala na sa atin yan. Ma-define na sa atin yan. Amen? Lalo na yung pagpapatawad, yung humility, ang hirap gawin.
Di po ba? Hindi ah! Sabi ganun. Hindi ah. Walang mahirap mga kapatid at mga anak. Kasi hindi naman tayo ang gumagawa nun eh. Pag tayo ang gagawa, talagang mahirapan tayo. Pero kung ang Panginoong Jesus na nasa atin ang gagawa, sa tulong niya, magagawa natin lahat yun. Amen po ba? Walang imposible kung tayo ay magto-total surrender. Sabi nga ng kanta kanina eh. Total surrender eh. Across all for love. Yung pag-ibig ng Diyos, ganun na lang eh. Di po ba? So, magagawa natin lahat. Walang imposible kung tayo ay magsusurrender. What we hear, obey. Let just do not hear. Do not just listen. Obey. Why, mga kapatid? Kasi nga, faith without work is dead. Sabi sa James 2:7. So, kailangan yung faith may gawa. So, kung hindi ka gagawa, kung hindi mo i-obey, no faith. Kasi nga, sabi natin, opposite of faith is disobedience. Diba? Kaya faith without work is dead. So, ano sabi pa doon? Sa James, sa Santiago, ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. Hirap noon, ha? At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Yun nga, yung hiniram ko kanina. Di po ba? Preach the gospel at all times. And when necessary, speak. So, sa gawa makikita. Di po ba? So, alam natin at nabasa rin natin na mga demonyo ay sumasampalataya rin. Nanginginig pa. Huwag na kayong manginig. Madidefine kayo. Matakot na lang kayo para hindi makita. Amen? So, mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So, sino mga anak at mga kapatid ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pananampalatayang may gawa? Sino po yung gustong magsalita? Si Abraham. Nung ialay niya yung kanyang anak, may pananampalataya siya. Pero inalay pa rin niya yung anak. Masakit na yung ama, ialay mo yung anak mo. So may obedience doon. Kaya nyo bang ialay yung mga anak nyo? Si Kale, kaya mo ba? Isa-isa pa yan. Kaya mo ba? Hindi, no? Pero si Abraham ginawa niya. Ano po? Sino pa? Makikita natin yan sa Bible, ano? Yung may mga pananampalatayang may gawa. Kanina, yung pananampalatayang kinalugdan ng Diyos. Sino pa? Si Rahab. Di ba? Yung mga tik-tik. So, marami pa. So, ang nakakatakot dito, mga kapatid at mga anak, sa verse 26, sa James 2:7, buksan nyo. Pastor Jonathan, buksan mo sa verse 26. James 2:26. Ano po ang sinasabi dyan? 2 beses binanggit sa James yung pananampalatayang faith without work is dead. Sa James 2:17 at dito sa verse 26, so patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So twice sinabi, ang mahirap dito, patay ang katawang walang espiritu. May naamoy ba kayong malansa ngayon? Ha? Kaya kasi pag wala ka espiritu, patay ka. Sabi nga, it stinks. Malansa. May naamoy ba? Wala So ibig sabihin, walang patay dito. Amen? Wala. Oh. Amen. So yung kailangan, mayroon tayong espiritu lagi. Ano po? So, balik tayo doon sa 2 Peter. So, sa umpisa pa lang, sa verse 1, mula kay Simon Pedro, ano po? Para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap na napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungan Diyos. So, dito pa lang sinasabi na yung faith, a gift from God. Ha? Hindi basta iyo yun o hindi basta na lang sa'yo. Gift yun ng God. Amen po? Kasi yung foundation ng faith natin ay si Jesus. Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nung pinaniwalaan natin yon, yung story ni Jesus, yung ginawa ni Jesus, para sa atin, para sa akin, kaya ako nakagano, no? Yung ginawa ni Jesus, di po ba? Yun ang paniwalaan natin. Ano po? Yung kwento ni Jesus sa cross.
Ano po? So, siya yung foundation natin, si Jesus. Kaya nga sinasabi natin, let us fix our eyes to Jesus, who is the author and perfecter of our faith. Amen? So, yung faith natin, mabubuo yan pagka si Jesus na sa atin. Huwag niyong kalilimutan, So, verse 2, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan nandiyan sa pamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya. O di po ba, pagkakilala sa Kanya, kanino? Kay Jesus. Sa ating Panginoong Jesus. Amen. So dito sinasabi, grace, blessing, and peace is with us always. Di po ba? Pagkakilala natin siya. Dahil sa pagkilala natin sa Panginoong Diyos, sa Kanya at sa ating tagapagligtas. Ang sabi, Peter wants his reader to abound in grace and mercy through the knowledge of Christ. Amen po. Hindi yung basta sa atin. Kaya nga, Efeso 2:8-9, we were saved not through our own good works, but by His grace, kagandahang loob. So dito, makikita natin, in-emphasize o binigyang importansya ni Peter kung paano dapat kilalanin ang ating Panginoong Diyos na Ama. Bilang ating Panginoon at tagapagligtas as our God and Savior. Yun po sinasabi sa 2 Peter 1:2. Grace and peace be multiplied to us in the knowledge of God and in Jesus and of Jesus our Lord. And His divine power has given to us all. Amen? Diba? Divine power. Binigay niya na lahat sa atin. Kaya, kumbaga, walang katalo-talo eh. Lahat benepisyo natin eh. Di ba? Lahat pabor sa atin. Lahat para sa iyo. Lahat para sa iyo, para sa akin. Di po ba? Kaya nga from the start sinasabi natin, napakasaganang biyaya. Amen? So, dito meron ding subtitle sa verse 3, tinawag na pinili ng Diyos. Tagubilin sa mga tinawag na pinili ng Diyos. Lahat tayo pinili, di po ba? You did not choose me, but I chose you. Di ba? Alam niyo yung verse? John 15:16. Amen. To bear fruit. So, pinili tayo from the start ng ating Panginoong Hesukristo. So, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, verse 3, ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Apakaganda, di po ba? Siya na rin ang magtuturo sa atin para tayo mamuhay na makadiyos. Amen po? Hallelujah. So, tuturuan tayo pagka meron tayong pagkilala kay Kristo Jesus. Wala na tayong gagawin eh. Para lang sasabihin sa'yo, ayaw nyo ba noon? Di ba? Ang sarap. Ituturo na lang sa atin basta may pagkakilala tayo kay Jesus. Walang kulang sa atin. Hindi tayo pagkukulangin. Amen? Si Jesus na rin ang tumawag sa atin umpisa pa lang. Para bahaginan tayo ng kaluwalhatian at kadakilaan. Hallelujah. Praise God. Kaya binabasa ko to, Lord, ang dami kong kasalanan, Lord. Hallelujah. Wala na pala akong gagawin. Photo finish. Finish. Lahat-lahat. Ang gagawin ko lang ay sumunod. At pag sumunod pa ako, lagi kang magbubukas ng pintuan ng pagpapala. Amen? Hallelujah. So God has given us all things that pertain to life and godliness. Yan ang sa verse 3. So God desires our sanctification. Amen? And He sees to it that we shall live or we can live a godly life. Kasi nga tuturuan niya tayo godly life. Kaya pagka ang may bumulong sa'yo, tignan mo na kung sino yung bumulong sa'yo. Kasi malalaman natin yon. Kaya nga iyan ang importante ng pagbabasa natin ng Word of God. Araw-araw. Huwag lang tayong matungtento sa pakikinig ng nakatayo dito. Magbasa tayo kasi marami tayong matututunan, marami tayong madidig, marami tayong malalaman. Amen? So, sanctification process of becoming more like Christ. Purifying our hearts and minds through repentance, prayer, and spiritual practices. 4.
Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Amen. O tingnan mo, may pangako, iiwas pa tayo sa nakasisirang mundo na to, pagnanasa sa sanlibutan ito at makabahagi tayo sa kanya bilang likas, sa kanyang likas bilang Diyos. Amen. All things are provided for, mga kapatid at mga anak. He has given everything we need for life. Amen. The idea is that this power which belong to deity, Jesus Christ, our God. Amen. Hindi sa atin yun, sa Kanya yun. So, yung power ni Christ is the source of all believers, tayo. Yung power ni Jesus. Amen. At itong power na to, yung source na to, Christ's power is the source of the believers' sufficiency and perseverance. Amen. His power that saves us. Amen. Hindi naman natin kaya iligtas ang sarili natin Hindi po ba? Only Jesus. Only Jesus. Nothing but Jesus alone. And ang kanyang power, His power, energize us to live a holy life. Sinabi dyan, no? Di ba? To have true success in life, we must depend on Christ's power. Ano ba yung totoong success sa buhay? Paano nyo ba dinidefine yung success sa buhay? So, it's up to you mga anak at mga kapatid. But there is no other way to please God, to become godly. He has granted to us all these things. He is the source, none other, only and alone, Jesus. Amen? Who work in us, only Jesus, who work in us by faith. By faith, mga anak. But, responsibilidad natin, it is our responsibility to faithfully work out what God works in. Alam niyo ba yung kasabihang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa? So we have to work out. Kasi ginawa na ni Jesus para sa atin. And build on the provision that God has made for us. And build on the provision that God has made for us. So i-build natin yun. Ano po? Kasi ginawa na nga ng Panginoon. 5. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya, kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. 7 po ito, mga kapatid. 7. Tama ba? 7. Kasama yung faith. Hindi, virtue ang una Amen. So, 7 po itong bagay na to na magsusupply sa ating faith. Ano po? Pero different to supply faith in ourselves. Ha? At sabi natin kanina, faith is obtained already. We receive it as a gift from God. God's grace po yon. So, we are responsible to add these 7, hindi ko alam kung ano itatawag dito, 7 certain things, qualities, or attitudes. Ano po? So, add to your faith, sabi, bukod sa pananampalataya, idagdag mo yung virtue. Yung virtue, yung pagiging mabuti. Doing good. Ano po? Living in good and sincere righteous way in the sight of God and in the sight of man. Ano po? In the sight of God and in the sight of men. Una yung sight of God, hindi sinabing sight of men lang. Amen? So, kailangan yung faith natin ay, genuine goodness, to our faith. Kailangan yung virtue natin ay totoo. Amen? So, add to virtue, knowledge. Kailangan meron tayong kaalaman. Ano po? Kailangan ma-detect natin what we pursue, yung virtue as God defines it. Kailangan sincere virtue, yung totoo, At kailangan alam natin how God wants us to live. Amen. So, yung kaalaman. At yung kaalaman na to, paano natin malalaman?
So, sa pagbabasa, di po ba? Sa pagbabasa, regular study habit, reading habit, ano po, ng God's Word. Kasi wala tayong malalaman pag di tayo nagbabasa. Amen? So, we have to grow in our understanding of the truths of our faith. Amen po. So, add to knowledge, sabi, virtue, knowledge, self-control. Self-control, it can be defined as temperance. So, kailangan we learn to rule over our emotions and our passions. Amen? Ako lagi ko itong sinasabi, hindi ko hawak ang emotions mo, emotion ni pastor, pero ako emotion ko, hawak ko. So, kung ako'y nagagalit, pwede akong hindi magalit kasi kontrolado ko yung emotion ko. Di po ba? Pero yung galit niya, ay ako na lang siya magalit. Hindi ko kontrolado eh. Di, magalit ka na magalit, bahala ka. Di ba? Hayaan ko na lang siya. Hanggang ngayon ba naman, 33 years, pag-aawayan pa natin yon. Hindi na, di ba? So, hayaan na lang natin kasi wala tayong control sa mga kasama natin. Even kahit hindi sa asawa, sa mga kaibigan, sa mga ano. Di ba? Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Huwag niyong kalilimutan to ha. Kasi iba to. Yung fruit of the Holy Spirit, si Jesus na sa atin na, di ba? So, kailangan, yung siyam na yun, na character traits, kailangan present na sa atin yun. So, yung humility, pangunawa, forgiveness, lagi na sa atin yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng, ano pa sa siyam na itong wala kayo? Hindi. Dapat yun lahat na yung present because of Jesus. Amen. So pwede to yung self-control, temperance. Ano po? So, and to self-control is perseverance, patience. So, yung self-control, makikita natin to if self-control focuses on how we respond to what is going on. Paano tayo nag-a-address sa mga sitwasyon na hindi maganda, sa mga sitwasyon na maganda, di ba? Pag may sinabi sa iyong katabi mo, hindi ko gusto ginawa mo, how you respond? May patience ba? Ay, bahala ka nga sa sarili mo. Buhay ko to. Sabi gano'n. So, do not react. Lalo na pagka kapamilya nagsasabi. Di po ba? Love nila tayo. Kaya sila nagsasalita. Kasi other people will not tell us the truth. Di ba? Yun lagi kong sinasabi. Other people will not tell us the truth. Ano ka pa nga niyan kukonsintihin ka pa kasi alam niya, napapahiya ka na, hindi pa niya sasabihin eh. Amen? So, add to perseverance, godliness. Alam naman natin yung godliness, yung paggawa ng mabuti. Amen? Paggawa ng mabuti, godliness, ang habit na magbasa, at mag-pray. Di po ba? So, it's an attitude of kailangan i-put natin into practice. Ano po? The presence of God is in the simple affairs of everyday living and continually conduct in the joyful confidence that our Holy Lord and Master is always present and is always watching over me. So, lagi natin tatandaan yun. Yung holy presence ng banal na Espiritu, lagi nasa atin at ang Diyos ay laging nakawatch sa atin. Lagi niya lang tayong pinapanood. Di po ba? So, add to godliness, brotherly kindness. Yung paggawa sa kapatid. Amen? So, kailangan genuine pa rin yung love natin at yung affection. What we do to others, sa ating kapatid, is what we do to Jesus. Amen po? Bakit? Kasi si Jesus namatay din sa cross para sa kanya, hindi lang sa'yo. Tatandaan natin yun na hindi lang sa atin namatay si Jesus, para din sa kanila. It's the same blood that speaks to each and every one of us. Di po ba? Ako yun na magmula ng maano ko yun. So, mahal ka na nga ni Jesus binigay na yung buktong na anak Di po ba? So, mahal din siya. Hindi lang ikaw. Amen? So, we have to support one another. Ano po? Mutual faith. Amen? At ang ministry natin lagi, yung pamilya. Ano po? Kung tumutulong tayo sa iba, at kung ano yung pinapakita natin, kindness, love, unawa, minsan ang galing-galing natin sa iba, pero sa pamilya, hindi natin ma-tolerate, hindi natin maano. So, example natin yun Our first ministry is our family. Amen?
At ang susunod dito sa brotherly affection is love. Mapapansin nyo dito, huli ang love. Doon sa fruit of the Spirit, una yung love. Amen. So ito yung kailangang idagdag natin. Kasi alam na hindi natin to kayang i-practice ng sabay-sabay. Kasi nadidevelop lang yun when we add virtue to knowledge. Di ba? Add to knowledge. Di ba? Napansin nyo? So, nadidevelop lang yun once na put into practice. Ano po? Hanggang sa makasanayan na natin na ang lahat ng ito ay nagagamit na natin. Oh, nagagawa ko na pala lahat to. At magiging habit na natin yon. Amen. So, when we have Jesus as our Lord and Savior, kailangan ay gawin din natin to. Kasi sinasabi natin, may faith tayo kay Jesus. Ano po? So, Peter said, add to our faith, yun nga, yung virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, at yung love. So, sabi ko nga kay Karina, lifelong process of continual growth. Ano? So, adding the 7 attributes in our faith, in our day-to-day activities, mga kapatid, in our daily works in life, ano po, in everyday circumstances that God brings our way, no matter what, ano mo, problema, malungkot, masaya, ano po, come ever what may in our life, in the midst of activities, yung mga ginagawa natin sa araw-araw, ano, lagi natin idadagdag tong 7 ito. Amen. So, bakit kailangan ba nating sundin to faithfully? So, sa verse 8 to 11. Sa verse 8, ano ang sabi? Kung ang mga katangian ito ay taglay ninyo at pinag-aayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Amen. Tayo na naman ang magbibinipisyo. Amen. Ngunit kung wala sa inyong mga ito, kaya ay parang bulag at hindi nakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayo maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. You will not stumble. So ito yung binigay na 4 reasons ni Peter. Itong 4 na huli nito. Ano po? Yung 8, 9, 10, 11. 1, ang sabi, guarantees our fruitfulness in our relationship with Jesus. Ito yan ang verse 8. Ano po? So, ang sabi, hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Pag sinabi natin, ang ganda, di ba? Hindi mawawala ng kabuluhan, we will not be barren in knowledge. When we say barren, ano ibig sabihin? Baog yun, di ba? Yung walang saysay. Di ba? So, benepisyo pa rin sa atin, di ba? So, we will not be barren in our knowledge of Christ. So, kailangan sumunod tayo para magkaroon ng transformation ang ating buhay. Ano? At kailangan maging fruitful tayo. Let us share to others and lead them to knowledge of Him. So, pagka hindi natin sinare, ibig sabihin hindi tayo nagre-reproduce. Amen. God wants us to show the evidence of Christ in our lives and be His instrument of leading others to Him. Amen po. So, wag tayo ang matitisod, ano? Amen. Number 2, sa verse 9, anong sabi? We have been washed clean of our sins freely by God through the grace that is in Christ. Amen. Anong sabi? But though He received us as we are, tayo tinanggap ni Kristo as we are not worthy to receive Him. Hindi tayo karapat-dapat natanggapin siya, pero tinanggap pa rin tayo ni Jesus. Amen. Through Jesus Christ, tinanggap tayo ng ating Panginoon through Jesus Christ, ginawan tayo ng paraan ng Diyos Ama. Pero, hindi naman dapat na tayo ay mag-remain as we are. No. Kung tayo ay tumayo tayo, ano po, huwag tayo maging bulag, sabi, kasi nilinis na tayo sa ating mga kasalanan. Amen. So, wag tayong parang maging bulag at hindi nakakakita. Wag natin kalilimutan, nilinis na tayo. Kung hindi tayo nilinis, nasaan na kaya tayo ngayon? Yung kantang, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Kung saan ako pupunta? Bari bang
Ngina ako. Lumang kanta na yun panahon namin. So, number 3, sa verse 10, secures us from ever stumbling in our Christian walk. So sabi nga kanina, hindi tayo matitisod. Hindi tayo matitisod. Kasi lagi tayo magiging masigasig para matiyak natin na tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Amen! Sabihin nyo nga, tinawag at pinili ako ng Diyos. Amen! So, hindi ako matitisod. Number 4, verse 11, sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin na walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Would you imagine, papasok kayo sa kaharian? Diba? Sa inyo nga pa, yung bahay nga ng hari, parang lulang-lula na tayo na, paano kaya makakapasok doon? Siguro ang ganda-ganda doon. Ang dami siguro mga magsiserve sa'yo, maraming kadama, maraming how much more yung kaharian ng langit? Amen? Di po ba? Hallelujah. Na-excite ako, pwede bang mauna na ako sa iyo? Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah. It's only by Christ's righteousness that we receive this precious, enormously valuable faith. Inyong tandaan na mga kapatid, yung faith natin, regalo ng Panginoon Kaya pagyamanin natin yan. Pagyamanin natin. Amen. Huwag tayong magpayaman ng magpayaman. Unahin natin pagyamanin ang ating pananampalataya. Why? Dahil yung true success in life is knowing Jesus, accepting Jesus as Lord and Savior. Di ba nasa Facebook? Hindi na uso ngayon ang payamanan. Ang uso ngayon kailangan masayang pamilya. Kasi iiwanan nga naman Di ba? Masayang pamilya yung nag-e-enjoy, yung merong love always. Amen? Paano natin matatagpuan yun? Yan nga, putting God first sa ating buhay. Amen? Yun ang true success. The key to success is, susi? Sa matagumpay na buhay. It's faith. It's faith in Jesus. Amen? John 14:6, anong sabi? I am the way, the truth, and the life, and no one can enter except through me. Diba? Walang makakapasok sa kaharian, kundi sa pamamagitan ko. Amen? So, the power of faith works in us if we believe. Amen? It releases to us. Amen? So, ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa ating buhay, na gumagawa sa ating buhay ay mangyayari. Kahit ano yung sabihin natin. Di ba, ang dami pangako na, name it, manalangin ka, sabihin mo. Higit pa nga dyan, magagawa natin Di ba? Sabi. At ang daming promises ng Panginoon na kung i-claim natin, mangyayari talaga lahat. Believe and it will be given to you. Faith that can move mountain. Amen. Ako nga, sasabihin ko uli ngayon, yung nalilimit yung kapangyarihan ng paggawa at pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kung yung faith natin ay hindi ganun ka-total surrender. Di po ba? Makikita lang natin yung kapangyarihan niya ng Diyos kung talagang total surrender tayo. Yung blessings tuloy na nagkakaroon ng hindrance Sabi nga, di ba? Kailangan i-surrender natin Yung kanta lahat, surrender natin. Wag na kayong magtago. Wag na kayong magtago pa. Wag nyo nang itago pa yung iba sa bulsa. Ihayag nyo na sa Panginoon. Lahat ibigay na natin. Ano ba meron tayo na hindi galing sa Diyos? Sige, sabihin mo, ano yung meron ka na hindi galing sa Diyos? Wala, di ba? Buhay, sasakyan, pera, lahat. Trabaho, fame. Bigay lang ni Lord yan. Kasi inuuna mo siya, kaya pinagpala ka. Dahil nga habang sumusunod ka sa salita ng Diyos, ay may nagbubukas na pintuan ng Diyos para sa iyo ng pagpapala. So, ang key, faith in Jesus. When we hear, obey. Obey. So that we can have faith that can move mountain. Amen? Amen. Salamat po. Sige, let us pray. Salamat o Diyos sa mga salita mo na aming narinig. Thank you for reminding us our faith. Nasaan na ba yung faith namin? Anong intensity na ba to? Anong level na ba to? Lord, hallelujah. Ikaw ang nakakaalam kung nasaan na kami, Panginoon. Really talaga, Panginoon, yung faith really matters. And faith that matters to you ay yung pananampalatayang may gawa na nakalulugod sa iyo.
Lord, pwede po pang i-build sa amin at i-add sa aming pananampalataya yung 7 qualities na ito, yung virtue, yung knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, at love. Idagdag mo po ito sa amin, Panginoon. At tulungan kami na maisagawa ito hanggang sa maging habit na namin. Nang sa gayon, ang aming pananampalataya ay maging matuwid at maging kalugod-lugod sa iyo. Really, faith matters, Panginoon, sa aming araw-araw na pakikibaka sa buhay, sa mundong ito na puno ng mga gawang hindi ka nais-nais, Panginoon. Lord, alam namin na hindi lahat ng nangyayari sa mundo ay tama. Hindi lahat ng uso ay tama. Amen. Makikinig lamang kami sa mga salita mo, Panginoon. Lord, makita mo na maiba kami. Yung godliness ay makita mo sa amin, yung matuwid na pananampalataya na may gawa. Ang gusto po namin, Panginoon, ay laging kasama ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang buhay din kami lagi. At maging kasama ang iyong banal na Espiritu na magtuturo sa amin ng buhay at mga gawang kalugod-lugod. Faith that pleases you alone, our God. Faith that pleases you alone, our God. Now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church at doon sa live. Salamat sa patuloy niyo panalangin. Patuloy niyo tayong magdalanginan. Alam natin that we will carry on with our calling. Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God po. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah.